ito ng Pentecostes sa ating lahat. Maraming salamat at nagsimba kayo sa araw na ito sapagkat ito ay mahalagang araw ng ating simbahan. Ito ang itinuturing natin na kaarawan o birth of our Catholic Church. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sapagkat tayo ay mahigit 2,000 taon na nagsasama, nagpupuri at nananalig sa Diyos sapagkat tayo ay binayayaan niya ng banal na Espiritu Santo. Gaano ba kahalaga ang Pentecostes? Ano ang halaga nito sa ating buhay bilang simbahan, sa ating buhay bilang mga Kristiyano? Kailangang balikan natin yung nangyari 5 months ago at mangyayari 7 months from now. Can you think of a celebration na nangyari 5 months ago at mangyayari 7 months from now na paboritong-paborito nating okasyon sa ating simbahan? Ano yon? Ha? Christmas! Very good! So, Pasko, no? Ano ang nangyari nung Pasko? Isinilang ang Panginoon. Dumating ang Diyos in flesh, no? And blood. Isinilang ang Diyos, tao. Katulad natin, no? Binigay ng Diyos ang kanyang pinakamagandang regalo. What is that? Ang kanyang bugtong na anak, no? In flesh. So God gave us a gift, in fact, a material gift, kasi it is in flesh and blood. Kaya during Christmas, we give gifts. Nagbibigayan tayo ng regalo. Tanda ng pagpapasalamat sa Diyos sa malaking kaloob, biyaya, regalo na ibinigay sa atin. Kaya lang meron sa atin, binigyan ng regalo nung Pasko, hanggang ngayon hindi pa nabubuksan. Hindi pa nagagamit. Ako maraming beses nang naganyan sa sobrang dami ng nagbigay na regalo. Pagbukas ko nung wrapper, nakita ko yung kahon, wow! No? Ang ganda ng tatak, no? Ang ganda ng tatak, yung kahon, no? Kaya tinabi ko muna. Kaya lang after few days, pagbukas ko ng cabinet ko, yung kahon na yon nilalanggam. Sabi ko, bakit nilalanggam yung buhaya? Buhaya to Baka namatay yung buhaya sa loob, no? Sabi ko, hindi yata original tong buhaya na binigay sa akin Buksan ko nga. Pagbukas ko, laking gulat ko. Kaya pala nilalanggam. Ang laman ng kahon ay bibingkang kanin. Rice cake. Kaya pala napanis na at nalanggam, iba ang laman ng kahon, no? Ang wrapper ay maganda, ang kahon ay mamahalin, pero ang laman ay special na bibingkang kanin naman, no? Pero napanis na lang at nilanggam, hindi ko na nakain. Bakit ko naalala yon? Kasi sa araw na ito, binibigyan din tayo ng regalo ng Diyos. Pero hindi material na regalo. Hindi flesh and blood. Ano ang regalo ng Diyos sa atin? Ang Espiritu Santo. Isinilang si Jesus nung Pasko sa sinapupunan ni Maria, ating ina. Ngayon, ang Espiritu Santo ay dumarating. Sabi, ano ang sabi sa unang pagbasa? In tongues of fire. Tapos, sa gospel, paano ibinigay ni Jesus ang Espiritu Santo? No? Sorry sa susunod na magmimisa sa akin, no? Hiningahan sila, no? Breath of God, no? Ruah. That is the Spirit. That is the Holy Spirit. That will come upon them, that will come inside their hearts, that will come inside their lives, no? So ano ang regalo ng Pentecostes? Ano ang kaloob ng Espiritu Santo, no? So merong 7 gifts of the Holy Spirit at saka 12 fruits of the Holy Spirit. Memorize nyo ba yun?
Plano kong magbigay ng 150 sa mga makaka-recite ng 7 gifts of the Holy Spirit at 12 fruits of the Holy Spirit. 150. May kakasa? Mga sakristan? Wala. Dahil wala, ibang gifts ang gusto kong i-share sa inyo na regalo ng Espiritu Santo sa mga disciples nung Day of Pentecost. At sana ito rin ang matanggap natin na regalo sa linggong ito. Dahil ngayon ay Pentecostes, ang ibig sabihin nito ay penta, 50, no? 50 araw after ng resurrection, no? Kaya pentagon, no? 5 sides, no? 5. Masyadong mahaba yung 50, 50, kaya 7 letters siya tayo, Lalo-lalo na kung 50, no? Kaya ang gagamitin ko na word ay 5 lang, no? 5. Pero 4. 5 pero 4. Tanong nyo, bakit? Kasi 4 lang ang letra ng 5. Ha? 4 pero 5. Tandaan natin ang salitang 5, pero 4 na salita, okay? So, gift of Pentecost or gift of the Holy Spirit to the disciples at sa atin din. Sana pag binuksan tayo ang regalo ng Diyos sa mundong ito, kung ano yung gift wrapper natin bilang Kristiyano, kung ano ang kahon natin bilang isang alagad ni Kristo, ganun din ang makikitang laman sa loob natin, sa puso natin. So, unang letra, letter L, no? L-I-M-A, 5, pero 4. 4 pero 5, okay? So 5, ang unang gift of the Holy Spirit is the gift of language. Ulitin nga po natin, language, lengguwahe, no? Narinig natin sa unang pagbasa, no? Yung mga alagad na galing-galing sa iba-ibang lugar yung mga nandun na tao, bigla silang naintindihan ng kanilang lengguwahe. Puro sila mga Galileans pero sabi ng mga tao, di ba, mga Galileans yung mga yan, bakit nauunawaan natin sila? The gift of language of the Holy Spirit is the gift that we can communicate actually to people around us who may be able to understand us. Sana yung lengguwahe natin, yung lengguwahe na mauunawaan tayo. At ano yung lengguwahe na mauunawaan tayo? The language of love, the language of hope, the language of patience, the language of mercy, the language of forgiveness. Ano ang lengguwahe mong sinasalita araw-araw? Nauunawaan ba ang lengguwahe mo ng taong nalulungkot? Mauunawaan ka ba sa mga salita mo ng taong nawawalan ng pag-asa? Mauunawaan ba yung salita mo ng taong may sakit? Mauunawaan ba yung lengguwahe mo ng anak mo? Mauunawaan ba ng asawa mo yung lengguwahe mo? O baka yung lengguwahe mo o language mo araw-araw ay lengguwahe na nakakasakit ng kalooban, nakakasira ng relasyon, lengguwahe na minsan napakasakit pakinggan. What is your language? Is your language the language of love? Kaya sana sa tuwing umaga, ang una nating hihingin sa Espiritu Santo ay, Holy Spirit, please, cleanse my tongue, help my lips to speak the language of love, to speak the language of hope, to speak so that people may be inspired, to speak so that people may be happy and joyful. Sana yung lengguwahe natin, hindi lengguwahe ng paninira, kasinungalingan, at mga salitang nakakasakit ng kalooban at damdamin. What is your language? Ask the Holy Spirit to give you the gift of the language of love. Pangalawa, letter I, ang pangalawang regalo ng Espiritu Santo sa mga disipulo at sa atin ay ang the gift of
ignition, to ignite, sindihan, paalabin, no? Narinig natin, no, yung mga apostol sa silid, disipulo kasama si Maria, dinapuan sila, no? Dumating ang Espiritu Santo in the form of dilang apoy, no? In the form of tongues of fire. Bakit? Kasi nanlalamig sila. Takot na takot sila. Kailangang paalabin ang puso nila. Kailangan ng alab ng puso. Nanlalamig ka na ba? Paggising mo sa umaga, tinatamad ka ng bumangon, magtrabaho, pumasok, tinatamad ka ng magsilbi, tinatamad ka ng pumunta sa simbahan, nilalamig ka na sa relasyon mo sa asawa mo, nilalamig ka na sa pagmamahal at pagkalinga sa mga anak mo o sa magulang mo, nilalamig ka na sa iyong trabaho. Pray to the Holy Spirit. Ask the Holy Spirit, Holy Spirit, ignite my heart, ignite my life, so that I may be able to ignite others also. Ignite to inspire, ignited to inspire, ignited to love, ignited to share, ignited to live life to the fullest, ignited to serve, no? Sinindihan, pinaalab ng Espiritu Santo. Dahil ang gamit ko ay lumang sasakyan na lumang diesel, bago ho umandar ang sasakyan na diesel, paiinitin mo muna doon sa susi. On mo munang ganon, hintayin mo tumunog yung tok. Yan, no? Tapos i-on mo na. Tududududud. Yan, no? Aandar na. Ganon ang Espiritu Santo, pinapainit niya tayo para umandar tayo smoothly. So yun yung susunod na gift of the Holy Spirit. Are you still there? Mahaba na ba yung sermon ko? Hindi pa naman. So letter M, the gift of the Holy Spirit is to move on, no? Move on to new mission, no? The disciples were given power for mission. Takot na takot sila kaya hindi sila maka-move on. Nagtatago sila sa mga Hudyo. Sabi sa ating gospel today, no? Ang mga alagad ay nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. So kung hindi dumating ang Espiritu Santo, ang Panginoon, no, mananatili silang nakatago doon at hindi na makakapag-move on. Bakit? Out of fear. Out of fear. When someone is full of fear, anong ibig sabihin nun ng F-E-A-R? You forget everything and run. Pag ikaw ay takot na takot, kinakalimutan mo ang lahat at gusto mo lang tumakbo ng tumakbo. Takbo, takbo, takbo. At malaglag sa hagdanan. Matapa sa hagdanan. Ang mga tumatakbo ay takot. Ang mga tumatakbo ay hindi nananalig sa Diyos na tutulong sa kanila. So, when the Holy Spirit comes upon us, pag pinagdasal natin na, "Come Holy Spirit, strengthen me." Fear becomes face everything and rise. When the Holy Spirit is with you, you will be able to face everything and rise. Kakayanin mong harapin ang lahat at ikaw ay makakabangong muli. Ikaw ay makakatayo. Ikaw ay makakalakad. Ikaw ay makakaharap ng anumang suliranin o problema sa buhay. So do not fear, because the Holy Spirit will help you to move on, will help you to change your life from forgetting everything and run, but facing everything and rise. At panghuli, letter A, ang ibinigay na kaloob o regalo ng Espiritu Santo
sa araw ng Pentecostes is that the disciples has been given life anew, no? A-N-E-W, anew, na kahawig, kahalintulad, at ka-sounds like ng salitang Pilipino na anyo. Nagkaroon sila ng bagong anyo, from fear to faith, no? From hiding to going out, no? From where they were hiding, no? Nagkaroon sila ng tapang, na-transform sila from ordinary disciples to disciples who are brave enough to proclaim the gospel, who are brave enough to die on the cross, to die for the sake of Jesus who is risen from the dead. No? So from fear to faith. So ganun din ang ibibigay ng banal na Espiritu Santo sa iyo. Kapag araw-araw nagdadasal ka, sabi nga ng banal na kasulatan, no? The steadfast love of the Lord is new every morning. New every morning. Hindi niya kinakalimutan ang mga pagkakamali natin kahapon. Sabi nga ng isang pari, Father Dave Concepcion, we are better today than yesterday. Mas magiging mabuti tayo kesa sa kahapon kung tayo ay patutulong sa Espiritu Santo. Sana, mga minamahal na kapatid, tanggapin ninyo ang regalong kaloob ng Pentecostes, ang regalong kaloob ng Espiritu Santo. Letter L, language. Letter I, ignite. Ignited to inspire. Letter M, move on for mission. Letter A, anew. Bagong anyo para sa Panginoon. Amen. Habang ipinapahayag po natin ang ating pananampalataya, kayo po ay babasbasan ng banal na tubig, tanda ng banal na Espiritu Santo din para kayo ay palakasin at patatagin ng Espiritu Santo.